Ang kwento ni Haring Midas ay isa sa mga pinakasikat at tumagal na mga alamat mula sa sinaunang Gresya, kadalasang kaugnay ng kanyang gintong ugnay. Gayunpaman, may mga aspeto ng kanyang buhay at alamat na hindi madalas pag-usapan, na nagbibigay liwanag sa kanyang karakter, mga motibo, at pamana. Si Haring Midas ay ang pinuno ng Phrygia, isang sinaunang kaharian sa lugar na ngayon ay bahagi ng modernong Turkey. Siya ay anak ng nimpa na si Sanguine at Haring Gordius. Ang kanyang kwento ay malapit na kaugnay ng kanyang pamilya, kayamanan, at hangarin para sa kapangyarihan. Naging tanyag siya hindi lamang dahil sa kanyang kahilingan na magkaroon ng yaman, kundi dahil sa paraan ng kanyang mga desisyon na humubog sa kanyang kapalaran. Ang pinakakilalang bahagi ng kwento ni Haring Midas ay ang kanyang kahilingan na ipinagkaloob ni Dionysus, ang Diyos ng alak, matapos ipakita ni Midas ang kabutihan kay Silenus, isang tagasunod ni Dionysus. Si Silenus ay napadpad sa kaharian ni Midas, at ipinagkaloob ni Midas sa kanya ang kanlungan. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Dionysus kay Midas ang isang kahilingan, at hiniling ni Midas ang kakayahang gawin ginto ang lahat ng kanyang mahahawakan. Sa simula, labis ang kasiyahan ni Midas sa bagong kapangyarihang ito. Ngunit ang biyaya na ito ay agad naging isang sumpa. Ginawa niyang ginto ang lahat ng kanyang nahawakan, pati na ang pagkain, tubig, at pati ang kanyang minamahal na anak na babae. Naniyakap niya sa kanyang kasakiman. Sa pagdama ng panghihinayang, nakiusap si Midas kay Dionysus na alisin ang sumpa. Sinabi ni Dionysus sa kanya na maligo sa ilog Pactolus, na maglilinis sa kanya mula sa sumpa. Matapos gawin ito, ang buhangin sa ilog ay naging ginto, at si Midas ay napalaya mula sa gintong pinagkaloob. Habang ang kwento ni Midas ay karaniwang iniuugnay sa kanyang kasakiman, isang hindi kilalang kwento ang bumabalot sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. Hindi lamang siya isang babalang tauhan, kundi isang tao rin na nagpapakita ng komplikadong likas ng pabor ng mga Diyos. Ang mga Diyos ay tila nagbibigay gantimpala at nagpaparusa sa kanya, na nagpapakita ng tensyon sa alamat sa pagitan ng kapalaran, kayabangan, at kalooban ng Diyos. Ang pakikilahok ni Midas sa isang paligsahan ng musika sa pagitan ng Diyos na si Apollo at ng satirong si Marsyas. Si Apollo, isang bihasang musikero, ay nagkaroon ng isang paligsahan kay Marsyas, at si Midas ang isa sa mga hurado. Nang pumili si Midas ng panig ni Marsyas, nagalit si Apollo, at pinarusahan si Midas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga tenga ng asno. Sinubukan ni Midas na itago ang kanyang mga tenga ng asno gamit ang isang korona, ngunit sa kalaunan, ipinahayag ng kanyang barbero ang lihim nito sa pamamagitan ng pagpupulong. Sa ilang bersyon ng alamat, ang anak ni Midas, na kanyang ginawang ginto, ay may mas malungkot na papel. Bagamat karaniwang itinuturing na may malalim na ugnayan si Midas sa kanyang anak, may mga hindi kilalang bersyon ng alamat na nagsasabing ang kanilang relasyon ay naapektuhan ng kasakiman ni Midas sa yaman. Ang trahedya ng pagiging ginto ng kanyang anak ay sumasagisag sa panganib ng labis na pagnanasa sa material na bagay at ang pagkawala ng mga personal na koneksyon. Habang ang alamat ay pangunahing nakatutok sa kanyang kasakiman, ang mga huling kwento ay naglalarawan ng ibang imahe ni Midas. Matapos ang gintong ugnay, siya ay naging isang mas matalinong at mas mapagnilay-nilay na hari. Umiwas siya sa kanyang dating buhay ng labis na kasiyahan at tinanggap ang pagpapakumbaba. Sa ilang bersyon ng alamat, si Midas ay inaalala hindi lamang bilang isang mangmang na hari, kundi bilang isang tao na natuto mula sa kanyang mga pagkakamali at naghanap ng pagtubos. Sa mga modernong panahon, madalas na si Midas ay naalala bilang simbolo ng walang humpay na kasakiman. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay nagpapakita rin ng mas malalim na mga tema tulad ng halaga ng tunay na kayamanan, ang mga panganib ng pagnanasa, at ang mabilis na paglipas ng material na pakinabang.